At lahat po tayo mga minamahal ay tumayo. Kindly po, please all stand. At tayo po ay handa yung puso natin upang sa pagpakinig ng salita ng Diyos na dadalhin ng ating beloved Minister Willie James Pods Almeida. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, church. Pagod na lahat, mga minamahal. Everybody say amen. Hallelujah. Talagang napakasarap damhin ang presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. We give all the highest praise, glory, honor, majesty to the King of Kings, the Prince of Peace, our Creator, the mighty God, the everlasting Father. Everybody say Jesus. Hallelujah. His name is Jesus. Just want to thank you, Lord, Father God. Hallelujah. We praise you, God. We thank you for bringing everyone, Father, for their faithfulness to your word, serving you faithfully, God. We thank you for this fellowship. We thank you, O Lord, for moving in our midst and for filling us with your sweet Holy Spirit, O God. As we listen to your holy word, leading praise of our Lord Pastor, we pray, Father, anoint your word and your servant, for without you I am nothing. Help me bring forth your message with your love and power, O God. Touch our hearts, make us understand your holy word, remove doubts and unbeliefs. Bind the power of darkness, cast out in the mighty name of Jesus. Everybody say amen. Hallelujah. God bless you. You may be seated. Praise the Lord. Hallelujah. Greetings everyone in the mighty name of Jesus. Good evening po. At sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran outside the country, mga nasa Zoom, nasa online, nasa webcast, hallelujah, God bless you. To all our beloved brothers and sisters, beloved outreaches and outstations all over the world, God bless you po for tuning in kahit madaling araw na dyan sa dako ng Estados Unidos, sa Canada, sa Japan, buong Asia, sa Europa, sa gitnang silangan. Pagpalain tayo lahat ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. And all our beloved families all over the world, in the East Coast and Canada, God bless you. And also greetings to my dearest wife Christine and my children and grandchildren, beloved Ate Peach, beloved Minister June Esguerra sa pagre-recover ng beloved Ate Peach. We continue to pray for you na patuloy na kalakasan, kalusugan, kagalingin ng karamdaman mula sa ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah. Kagaya ng ating nakita nung unang panahon mula nung kami bata hanggang sa mga oras nito, nakita natin ang gaano ka makapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Kaya wala pong imposible sa ating mahal na Panginoon. And we greet my beloved Ate Ted. Hallelujah. Welcome back, Ate and Lina Faith from Indiana, United States, and Bishop Luke Smith sa dako ng Indiana, and our nephews and nieces, praise the Lord. Beloved Ate Lai, Kirig, sa lahat ng aming mga younger siblings, beloved nephews and nieces also here in the Philippines, and we welcome the new addition in the family, and we thank God for the safe delivery of a baby girl, ni Lots and Phil, hallelujah. Baby Eva, praise the Lord, hallelujah. The Lord is so good, and we thank the Lord, hallelujah, sa panibagong baby, additional na pagpapala sa aming pamilya, mga minamahal ka, sa pagbubuntis ni Ian, na sabi ng doktor, lahat ngayon safe, lahat healthy yung baby, mga minamahal. Unlike before, sabi nga nung panaginip ng isang kapatiran natin sa San Francisco, it will not be like before. Hindi kagaya ng dati ang pagbubuntis ni Ian. Hindi pa namin alam na buntis na siya, mga minamahal. Kaya totoong pangako ng Diyos. Pati yung gender ng baby sinabi. May paunang mensahe ang mahal na Panginoon through dreams, mga minamahal. Tunay na tayo'y naglilingkod sa tunay na Diyos. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah.
Praise the Lord. And also we want to thank the Lord for the faithfulness of beloved workers, beloved ordained preachers who traveled from Luzon, Visayas, Mindanao, mga minamahaling iba galing Japan. Hallelujah, pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran na galing din sa Estados Unidos, sa Japan, na bumiyahe dito upang makasama natin tayo makapag-celebrate ng kadakilaan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Mga kapatiran na galing pa sa probinsya, sa mga karatig pook ng Metro Manila, pagpalain tayo lahat ng ating dakilang Diyos na buhay. Isang buhay at malakas na palakpak, papuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Beloved brothers and sisters in Christ, please open your Bibles to Romans chapter 12, verse 1. And it talks about a living sacrifice. Buhay na hain. Kagaya ng ginagawa natin ngayon, buong araw, yung ibang mga kapatiran dyan na natulog sa grandstand, mga minamahal. Sacrifice of praise unto God. Dito nalulugod ang Diyos sa ating ginagawa. At bago po basahin yan, I want to greet again our beloved honorable pastor, a blessed 89th birthday. Amen. Blessed birthday. We pray that the Lord will continue to give you strength. Iba yung haba ng buhay, kalakasan, kalusugan ng pangangatawan hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos sa buhay. Praise the Lord. Go ahead pa. From the book of Romans chapter 12 verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Praise the Lord. Dito po sa Roma, Kabanatang 12, talatang 1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Amen. Praise the Lord. That's our title message for today, living sacrifice. Hallelujah. Makabuluhang paglilingkod sa Diyos. Can you say amen? The Bible says, I beseech you therefore, brethren, that by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Praise the Lord. Apostle Paul urged the brethren to live in a holy, dedicated way to God. There are three elements in this verse, or may tatlong sangkap, mga minamahal, na nakasulat sa Roma 12:1. Ang una ay inyong ihandog ang inyong mga katawan na isang buhay na hain o sakripisyo. Amen. Pangalawa, banal, katanggap-tanggap sa Diyos. At pangatlo, na isang ganap at makabuluhang paglilingkod sa Diyos. In English, present your bodies a living sacrifice. Second, holy, it is acceptable unto God. Third, which is your reasonable service. Mapalakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. So in the Old Testament, sa lumang tipan, it is central. The sacrifices were central to the worship of God. Ang paghahain noong unang panahon ay sentro sa pagsamba sa Diyos. Ang pagsamba ay kinabibilangan ng mga pag-aalay ng mga hayop o iba pang mga kalakal upang mabayaran ang kanilang mga kasalanan noong unang panahon. O upang ipahayag ang debosyon sa Diyos, gayon pa man ang lahat ng mga sakripisyong yan, lahat ng kanilang inaalay ay patay sa lumang tipan, mga minamahal. So sa bagong tipan, ipinakilala ni Apostol Pablo ang isang radikal na konsepto, a radical concept. Sa halip na mag-alay ng mga patay na sakripisyo, ang mga mananampalataya ay mag-aalay, amen, ng kanilang sarili bilang buhay
aktibo at patuloy na nakatuon sa ating Diyos na buhay. Amen. Nangangahulugan ito ng pamumuhay sa isang paraan na bawat aksyon at bawat desisyon na meron tayo sa ating buhay, ang lahat ng yan ay nakatuon sa Diyos. Amen. Lahat yan ay nagpaparangal sa ating dakilang Diyos na buhay. Believers are to offer themselves alive, active, and continuously dedicated to God. Hindi yung iaalay mo yung buhay mo sa Diyos, maglilingkod ka sa Diyos pag wala ka ng hininga. Hindi ka na makapagpuri sa Diyos. Habang buhay, malakas tayo. Ngayon na nakakatayo pa tayo, naglalakad pa tayo, nakakapakinig pa tayo ng salita ng Diyos, ngayon mo ibigay ang buhay mo sa Diyos. Ngayon ka maglingkod sa mahal na Panginoon sapagkat pag tayo'y may sakit na at darating ang panahon na sabi ng Biblia, nakatakda sa tao ang kamatayan. Walang sino mang Poncio Pilato, walang sino mang bilyonaryo ang makakapagmalaki sa harapan ng Diyos. Wala tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. We are nothing without God. So, it means living in a way that every action and every decision we have in our lives, it honors God. Amen. So this is what we've seen in our beloved pastor. They wholly dedicated themselves unto God in the service of God. Amen. Ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon naglingkod ng may buong katapatan. They serve God faithfully without reservation. Amen. Ano man ang kanilang ginawa sa banal na iglesia, sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, nag-ayuno, nagpagal, nagutom, naghirap ng gusto para sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi po nila binilang ang kanilang ginawa. 10 upuan ay nabuhat ko. Ganun ang ginagawa ng ilan. Nag-ayuno na ako, binibilang, linilista. Hindi po ganyan ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Marami ang naligtas sa atin, marami ang walang pag-asa noon, mga minamahal. Tayo ngayon nagse-celebrate ng 89th birthday ng Man of God dahil pinagpala tayo, dating walang pag-asa, punong-puno ng karamdaman, mga minamahal. Sira ang pamilya, wasak ang tahanan. Pero narito, hallelujah, tayo pinagpalang lubos dahil may ginamit ang Diyos na tao upang ipangaral ang buong-buong Ebanghelyo. Amen. Mapalakpakan nating lahat ang mahal na Panginoon. So naitaguyod ang banal na iglesia sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Naluwalhati ang dakilang pangalan ng mahal na Panginoong Hesus. Sabi ng mahal na pastor, hindi ako ang may gawa niyan. Ang mahal na Panginoon ang may gawa ng lahat. Ang mga himalang nangyayari sa banal na iglesia, galing sa Diyos yan, mga minamahal. Kaya wala pa akong nagagawa. Kung yan ang isipan ng bawat mananampalataya, hindi ka magsasawa. Kanina buong araw, pagod na tayong lahat. Parang magkukulaps na tayo kanina, mga minamahal, sa Jesus Finest Generation Choir singing sa ating worship. Pero nung bumuhos ang banal na espiritu ng mahal na Panginoon, kanyang banal na presensya, bigla tayo nagkaroon ng kalakasan. Amen.